Sa gilid ng malawak na kabundukan at palayan, naroon ang baryong tila nalimutan ng panahon. Tahimik ang paligid sa umaga, ngunit pagdating ng dapit hapon, ay unti-unting nagiging mabigat ang hangin. Kilala ang baryo sa katahimikan nito, ngunit sa likod ng katahimikan ay may lihim na matagal nang itinatago ng mga naninirahan doon. Ang baryo ay tinatawag na Sitio Balete. Iilan lamang ang bahay, yari sa kahoy at pawid. Ang mga tao roon ay simple ang pamumuhay, magsasaka, mangangaso, at mangingisda. Ngunit may kakaiba sa kanila. Kapag sumasapit ang gabi, maaga silang nagsasara ng bintana at pintuan. Walang ilaw na nakabukas sa labas. Walang batang naglalaro. Walang matandang nagkukwentuhan sa harap ng bahay. Para bang ang buong baryo ay natutulog ng sabay-sabay o nagtatago sa iisang takot. Sa isang hapon, may isang lalaking dumating sakay ng lumang motorsiklo. Alikabok ang kasunod ng kanyang pagdating. Matipuno ang pangangatawan, matalim ang mga mata, at may dalang dalawang kulungan ng manok panabong sa likuran ng sasakyan. Ang kanyang pangalan ay Mang Rigor. Kilalang kilala si Mang Rigor sa iba't ibang bayan. Isa siyang sabongero na hindi basta sumusuko. Marami na siyang napagtagumpayang laban at marami na ring kalaban ng sumuko sa kanyang tapang. Ngunit bukod sa kanyang husay sa sabong, kilala rin siya sa kanyang pagiging mabangis. Hindi siya basta nagtitiwala. Hindi rin siya basta natatakot. Huminto siya sa gitna ng baryo. Ilang bata ang sumilip mula sa malayo, ngunit agad ding pumasok sa loob ng bahay nang makita ang kanyang matalim na tingin. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit. Payat ito, may tungkod, at tila sanay na sa katahimikan ng lugar. "Ano ang sadya mo rito, Dayo?" tanong ng matanda. "Maghahanap ng laban," sagot ni Mang Rigor. "Narinig ko na may mga sabongero raw dito sa lugar na ito. Gusto kong subukan ang swerte ko." Napatingin ang matanda sa mga kulungan ng manok. Malalaki at malalakas ang tila nasa loob. Ngunit hindi iyon ang gumuhit sa kanyang mukha ng pag-aalala. Tumingin siya sa paligid para bang may nakikinig. "Walang sabong dito," sagot ng matanda. "At kung meron man, hindi para sa mga dayo." Ngumiti si Mang Rigor. Hindi iyon ngiting palakaibigan. Ngiting may halong hamon. "Walang baryo na walang sabong," sabi niya. "Lahat ng lugar may laban. Kailangan lang hanapin." Hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang iba pang tao sa baryo ay tila nagmamadaling pumasok sa kanilang mga bahay. Sa loob lamang ng ilang minuto, tila naging bakante ang buong paligid. Napansin ni Mang Rigor ang kakaibang kilos ng mga tao. Ngunit imbes na umatras, lalo siyang naging interesado. Bumaba siya sa motorsiklo at inilapag ang mga kulungan sa tabi ng isang puno ng balete. Doon siya umupo at nagbukas ng baon. Habang kumakain, may naramdaman siyang kakaibang katahimikan. Walang ibon na umaawit. Walang aso na tumatahol. Tanging ang hangin lamang ang maririnig. Mahina, ngunit malamig. Pagsapit ng gabi, nagpasya siyang manatili muna sa baryo. May isang bakanteng kubo sa gilid ng palayan. Doon niya ipinasok ang mga manok at inilapag ang kanyang gamit. Nagsindi siya ng maliit na lampara at humiga sa papag. Ngunit hindi siya agad nakatulog. Sa kalaliman ng gabi, may narinig siyang kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa siwang ng dingding. May mga aninong gumagalaw sa malayo. Mabilis. Tahimik. Parang hindi tao. Hinawakan niya ang kanyang itak. Hindi siya sanay matakot. Marami na siyang nakalaban, tao man o hayop. Ngunit iba ang pakiramdam sa baryong ito. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tila bulong. Hindi niya maintindihan ang salita, ngunit malinaw ang tono, paanyaya o babala. Lumabas siya ng kubo, dala ang lampara. Sa liwanag nito,
Nakita niya ang bakas sa lupa. Hindi iyon bakas ng paa ng tao. Mahahaba ang kuko at tila may kakaibang hugis ang mga yapak. Kung sino man kayo, malakas niyang sabi sa dilim, lumabas kayo. Hindi ako natatakot. Ngunit walang sumagot. Tanging ang hangin lamang ang gumalaw at ang mga dahon ng balete ay marahang kumaluskos. Sa itaas ng puno may dalawang matang kumislap. Mabilis iyong nawala bago pa man niya masundan ng tingin. Bumalik siya sa loob ng kubo, ngunit hindi na siya natulog. Umupo siya sa papag, hawak ang itak, at naghintay hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, nagising ang baryo na tila walang nangyari. May mga taong nagwawalis sa harap ng bahay. May mga batang naglalakad papuntang bukid, ngunit iwas ang tingin ng lahat sa kanya. Lumapit muli ang matandang lalaki. Dayo, sabi nito, hindi ka dapat nagpalipas ng gabi rito. Ngumiti si Mang Rigor. Bakit? May multo ba? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa malayong kagubatan. Hindi multo. Mahina nitong sabi. Mas malala pa. Natahimik ang paligid. Ramdam ni Mang Rigor ang bigat ng salita. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang naging determinado. Mas mabuti, sabi niya. Mas gusto ko ang laban na hindi basta-basta. Hindi na muling nagsalita ang matanda. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo, na tila may mabigat na iniisip. Habang pinagmamasdan ni Mang Rigor ang baryo, hindi niya alam na ang pagdating niya roon ay simula ng isang labang hindi lang tungkol sa sabong. Isang laban na magbubukas ng lihim ng baryo. Isang laban na magdadala sa kanya sa harap ng mga nilalang na matagal nang namamayani sa dilim. At sa baryong iyon, hindi tao ang tunay na kalaban. Maagang nagising si Mang Rigor kinabukasan. Hindi siya nakatulog ng maayos, ngunit sanay na siya sa puyat. Marami na siyang laban na sinalubong ng walang pahinga. Para sa kanya, ang mahalaga ay handa ang isipan at matatag ang loob. Lumabas siya ng kubo at sinalubong siya ng malamig na hangin. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat sa likod ng kabundukan. Sa liwanag ng umaga, tila payapa ang baryo. May ilang babae na naglalaba sa may poso. May mga lalaking nag-aayos ng gamit sa bukid. Ngunit napansin niyang hindi siya nililingon ng mga tao. Para bang ayaw nilang makipag-usap. Pinakawalan niya muna ang kanyang mga manok sa loob ng bakod na kawayan. Malalaki at matitipuno ang mga ito. Bawat isa ay sanay sa laban. Inalagaan niya ang mga iyon na parang sariling anak. Pinakain niya at pinainom, saka sinuri ang mga pakpak at paa. Wala siyang nakitang problema. Malalakas pa rin ang kanyang alaga. Habang abala siya, napansin niyang may batang nakasilip sa likod ng puno. Payat, marumi ang paa at halatang gutom. Pinagmasdan siya nito ng matagal bago dahan-dahang lumapit. Manok mo po ba yan? Tanong ng bata. Oo, sagot ni Mang Rigor. Panabong, gusto mo bang makakita ng laban? Humiling ang bata. Walang laban dito. Bakit? Tanong ni Mang Rigor. Hindi agad sumagot ang bata. Tumingin muna ito sa paligid, saka lumapit ng mas malapit. May nangyayari po sa gabi, bulong niya. Kapag may dayo, may nawawala. Napatigil si Mang Rigor. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan niya ang bata, sinusukat kung nagsasabi ito ng totoo o nananakot lamang. May nawawala? Tanong niya. Tumango ang bata. May mga manok po na nawawala. Minsan, hayop. Minsan, tao. Bago pa siya makapagtanong muli, may babaeng sumigaw mula sa malayo. Nilo, halika na rito. Agad tumakbo ang bata papalayo. Naiwan si Mang Rigor na nag-iisip. Hindi siya naniniwala agad sa kwento. Marami na siyang narinig na alamat sa iba't ibang baryo. Madalas, ang mga iyon ay panakot lamang sa mga dayo. Ngunit iba ang pakiramdam niya sa lugar na ito. Mula pa noong unang gabi,
may kakaiba na siyang naramdaman. Lumipas ang umaga na tahimik. Walang nag-anyaya ng laban. Walang lumapit upang hamunin siya. Para bang iniiwasan siya ng buong baryo. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang nagiging determinado. Pagsapit ng tanghali, nagpasya siyang maglibot sa paligid. Dinala niya ang isa sa kanyang manok sa kulungan at naglakad patungo sa dulo ng baryo. Doon ay may makapal na kagubatan. Matataas ang puno at siksik ang damo. May pakiramdam na parang may nagbabantay. Habang naglalakad, napansin niya ang ilang bakas sa lupa. Hindi yun bakas ng kalabaw o aso. Mahahaba ang mga kuko. Parang nilalang na gumagapang at tumatakbo ng mabilis. Sinundan niya ang bakas hanggang sa makarating sa isang lumang balete. Sa ilalim ng puno ay may mga buto. Maliliit na buto ng hayop. May ilang balahibo ng manok na kalat. May bakas din ng dugo na tuyot na. Napakunot ang noo ni Mang Rigor. Hindi iyon gawa ng karaniwang hayop. Para bang may nilalang na kumakain ng buhay na bagay. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, may narinig siyang kaluskos sa itaas. Mabilis siyang napatingala. Sa pagitan ng mga sanga, may aninong gumalaw. Mabilis, parang tao, ngunit hindi. "Huwag kang lalapit pa." Biglang may nagsalita sa likod niya. Tumingon siya at nakita ang matandang lalaki mula kahapon. Naroon ito, hawak ang tungkod at seryoso ang mukha. "Sinusundan mo ang bakas," sabi ng matanda. "Hindi mo dapat ginagawa yan." "Ano ba talaga ang meron dito?" tanong ni Mang Rigor. "Kung may kalaban, mas mabuti. Hindi ako umaatras." Huminga ng malalim ang matanda. Tumingin ito sa paligid bago nagsalita. "Matagal na kaming binabantayan," mahina niyang sabi. "Hindi namin alam kung kailan nagsimula. Basta na lang may mga nawawala sa gabi. Noong una, hayop. Pagkatapos, manok. Hanggang sa may mga taong hindi na bumabalik." Natahimik si Mang Rigor. "Akala namin noong una ay mababangis na hayop lang," patuloy ng matanda. "Pero may mga nakakita, mga nilalang na hindi tao, gumagalaw sa dilim, umaakyat sa puno, nakatingin sa mga bahay." "Aswang?" tanong ni Mang Rigor. Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit sa kanyang katahimikan, tila iyon na ang sagot. "Bakit hindi kayo umaalis?" tanong ni Mang Rigor. "Dito kami ipinanganak," sagot ng matanda. "Dito rin kami mamamatay. At hindi lahat ng umaalis nakakalayo." Naglakad ang matanda palayo, ngunit bago tuluyang mawala sa paningin, huminto ito. "Kung matapang ka, dayo, manatili ka," sabi niya. "Pero kapag dumilim na, huwag kang lalabas, kahit may marinig ka, kahit may tumawag sa iyo." Maghapon na nag-isip si Mang Rigor. Ngunit hindi nagbago ang kanyang pasya. Hindi siya aalis, hindi siya tatakbo. Kung may aswang man sa baryong ito, haharapin niya. Pagsapit ng gabi, mas maaga siyang naghanda. Pinakain niya ang mga manok at sinigurong matibay ang kulungan. Isinara niya ang pinto ng kubo at inilapag ang itak sa tabi ng higaan. Ngunit bago pa man tuluyang lumalim ang gabi, may narinig siyang tila mahinang tilaok mula sa labas. Isa sa kanyang mga manok. Napakunot ang noo niya. Tila may gumagalaw sa paligid ng kulungan. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi niya pinansin ang babala ng matanda. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang anino sa tabi ng kulungan. Nakayuko. Mahaba ang buhok. Payat ang katawan. Ngunit ang galaw ay hindi pangkaraniwan. Biglang tumingala ang nilalang. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga mata. Maputla at gutom. Hindi iyon tao. At sa sandaling iyon, alam ni Mang Rigor na ang baryong kanyang pinuntahan ay hindi basta lugar ng sabong. Isa itong pugad ng mga nilalang na matagal nang naghihintay sa dilim. Hindi agad kumilos si Mang Rigor. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, hawak ang itak, at mariing nakatingin sa nilalang sa labas. Sa
Sa liwanag ng buwan, malinaw niyang nakita ang anyo nito. Payat ang katawan, mahahaba ang braso, at tila may baluktot na mga daliri na may matutulis na kuko. Nakayuko ito sa kulungan ng kanyang manok. Biglang kumaluskos ang kawayan. Ang isa sa kanyang mga manok ay malakas na pumakpak sa loob ng kulungan. Umangat ang ulo ng nilalang at dahan-dahang tumingin sa kubo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, kumilos si Mang Rigor. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng mabilis. Sa isang iglap, tumalon ang nilalang paatras at umakyat sa puno ng saging. Mabilis ang kilos nito, halos hindi marinig ang galaw. Ngunit hindi nagpahuli si Mang Rigor. Sinundan niya ang anino at tinutukan ng itak. "Lumabas ka," matigas niyang sabi. "Hindi kita hahayaang kunin ang alaga ko." Walang sagot. Tanging ang dahon ng puno ang marahang gumalaw. Ngunit ramdam niya na hindi pa iyon umaalis. May presensya sa itaas. Nakatingin. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tunog sa likod. Paglingon niya, may isa pang anino sa tabi ng kulungan. Mas mababa ang anyo, ngunit mabilis ang galaw. Bigla itong sumugod sa kawayan at sinubukang sunggaban ng manok. Hindi na nagdalawang isip si Mang Rigor. Tumakbo siya at iwinasiwas ang itak. Tumama iyon sa kahoy ng kulungan at bahagyang sa nilalang. May narinig siyang mahinang ungol. Agad itong tumalon paakyat sa bakod at nawala sa dilim. Naging tahimik ang paligid. Huminga ng malalim si Mang Rigor. Tinitigan niya ang paligid, handang umatake kung kinakailangan. Ngunit wala na siyang nakita. Tanging ang malamig na hangin ang dumaan. Lumapit siya sa kulungan. Nandoon pa ang mga manok. Kinakabahan, ngunit ligtas. May bakas ng dugo sa kawayan, maitim at malapot. Hindi iyon dugo ng manok. Pinahid niya ang dugo gamit ang dulo ng tela at pinagmasdan. Hindi siya nagsalita, ngunit malinaw sa kanyang isip ang isang bagay. Totoo ang babala. Pumalik siya sa loob ng kubo at hindi na muling natulog. Umupo siya sa papag, nakasandal sa dingding, hawak ang itak. Sa labas, paminsan-minsan ay may maririnig siyang kaluskos. Parang may mga matang nakatingin. Ngunit, hindi na muling lumapit ang mga nilalang. Pagsikat ng araw, lumabas siya agad. Sinuri niya ang paligid. May bakas ng mga paa sa lupa. Hindi isa, kundi marami. Paikot-ikot sa kubo. Para bang sinubukan siyang palibutan sa gabi. Habang pinagmamasdan niya ang bakas, dumating ang matandang lalaki. Mabagal ang lakad nito, ngunit seryoso ang mukha. "Nakita mo na sila," sabi nito. Tumango si Mang Rigor. "Dalawa ang nakita ko, pero pakiramdam ko, hindi lang sila." "Hindi nga," sagot ng matanda. "Matagal na silang narito. Hindi lang sila basta umaatake. Pinag-aaralan nila ang mga tao." Tahimik na tumingin si Mang Rigor sa kagubatan. "Kung ganoon, may laban." Umiling ang matanda. "Hindi ito laban na tulad ng sabong. Hindi ito patas. Hindi rin ito mabilis. Kapag pinili ka nila, babalik sila gabi-gabi." "Mas mabuti," sagot ni Mang Rigor. "Mas gusto ko ang kalaban na matiyaga." Hindi na sumagot ang matanda. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong pag-aalala at paghanga. Lumipas ang araw na mabigat ang pakiramdam ng baryo. May mga balitang kumalat. May nakakita raw ng anino sa bubong ng isang bahay. May nawawalang kambing sa kabilang dulo, ngunit walang nagsasalita ng malakas. Para bang ayaw nilang banggitin ang tunay na nangyayari. Bandang hapon, may isang lalaking lumapit kay Mang Rigor. Bata pa, ngunit may galos sa braso, mukhang magsasaka. "Ikaw ba ang dayo?" tanong nito. "Oo," sagot ni Mang Rigor. "May nakita ka raw kagabi," sabi ng lalaki. "Totoo ba?" "Totoo," sagot ni Mang Rigor. "At babalik pa sila." Natahimik ang lalaki. Tumingin ito sa paligid bago nagsalita muli. "May nawawala sa amin noon.
Mahina niyang sabi. Kapatid ko, lumabas siya isang gabi. May narinig daw na tilaok, hindi na bumalik. Tumingin si Mang Rigor sa kanya. Gusto mo bang tumigil na ito? Tumango ang lalaki, ngunit may halong takot. Kung gusto ninyong tumigil, sabi ni Mang Rigor, kailangan may humarap. Hindi sila titigil kung walang lalaban. Sa unang pagkakataon, may ilang tao sa baryo ang lumapit. Tahimik silang nakinig. May takot sa kanilang mga mata, ngunit may pag-asa rin. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng matagal, may matandang babae ang sumigaw mula sa malayo. May natagpo ang patay na manok sa gilid ng kagubatan. Halos wala ng laman. Tuyo ang dugo. Natahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, alam ni Mang Rigor na nagsimula na ang tunay na laban. Hindi na siya basta dayo na naghahanap ng sabong. Isa na siyang bantay sa baryong pinamumugaran ng mga nilalang sa dilim. At sa pagsapit ng susunod na gabi, alam niyang hindi na lang manok ang susubukan kunin ng mga iyon. Siya na mismo ang kanilang pakay. Nang mangyari ang unang sagupaan, nagbago ang kilos ng baryo. Mas maaga nang nagsasara ng pintuan ng mga tao. Ang mga batang dati naglalaro sa dapit-hapon ay hindi na lumalabas. Kahit ang mga aso ay tila naging tahimik. Parang ramdam ng buong lugar na may paparating na mas mabigat na panganib. Maghapon na abala si Mang Rigor sa paghahanda. Hindi siya sanay na maghintay lamang. Para sa kanya, ang kalaban ay dapat hinaharap, hindi tinatakasan. Ngunit sa baryong ito, tila kabaligtaran ang nakasanayan ng mga tao. Nagtatago sila. Umaasa na lilipas ang gabi nang walang mawawala. Pinatibay niya ang kulungan ng kanyang mga manok. Dinagdagan niya ng kawayan at tinuhog ng pako ang bawat gilid. Naglatag din siya ng ilang patibong sa paligid ng kubo. Hindi siya sigurado kung gagana iyon sa mga nilalang na nakita niya, ngunit mas mabuti nang may paghahanda. Bandang hapon, muling lumapit ang matandang lalaki. May dala itong supot ng tuyong dahon at ilang piraso ng kahoy. Isabit mo ito sa paligid ng kubo, sabi nito. Ano iyan? Tanong ni Mang Rigor. Mga dahon na ginagamit namin noon, sagot ng matanda. Hindi nila gusto ang amoy, hindi nito mapipigilan ng tuluyan, pero makakatulong. Tinanggap ni Mang Rigor ang supot. Hindi siya sanay umasa sa ganitong bagay, ngunit hindi rin siya sarado sa payo. Inikot niya ang kubo at isinabit ang mga dahon sa bintana at pintuan. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang may ilang tao sa baryo ang nakatingin mula sa malayo. Hindi sila lumalapit, ngunit malinaw ang pag-asa sa kanilang mga mata. Pagsapit ng dapit hapon, may 3 lalaking lumapit sa kanya. Mga magsasaka, may hawak na itak at sibat. Tahimik silang tumayo sa harap niya. Kung lalaban ka, sabi ng isa, hindi ka namin pababayaan. Hindi agad sumagot si Mang Rigor. Tiningnan niya ang 3, sinukat ang kanilang tapang. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, ngunit may lakas din ng loob. Hindi ito laban na madali, sabi niya. Kapag nagsimula, baka hindi kayo makabalik. Tumango ang isa. Mas mabuti nang may laban kaysa maghintay na lang na kami ang sunod. Tahimik na tumango si Mang Rigor. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa baryo, hindi na siya nag-iisa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ramdam niya na may nagbabantay. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi, may malamig ng hangin na dumaan sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos kahit walang malakas na hangin. Ang mga manok sa kulungan ay naging balisa. Umupo si Mang Rigor sa labas ng kubo. Sa kanyang tabi ay ang 3 lalaki. Walang nagsasalita. Tanging ang liwanag ng maliit na apoy ang nagbibigay ng ilaw sa kanilang paligid. Maya-maya, may narinig silang tila mahinang iyak mula sa malayo. Parang boses ng babae. Nagmula iyon sa direksyon ng kagubatan. Napatingin ang isa sa mga lalaki. Narinig ninyo iyon? Tumango ang 2, ngunit hindi agad kumilos si Mang Rigor. Babala iyan,
sabi niya. Huwag kayong lalapit. Muling narinig ang iyak. Mas malinaw, parang may humihingi ng tulong. Ngunit sa likod ng tunog na iyon, may kakaibang himig, parang hindi tunay. Unti-unting dumami ang tunog sa paligid. May kaluskos sa likod ng kubo. May mahihinang yabag sa bubong ng katabing bahay. Parang may mga nilalang na umiikot sa kanila. Hinawakan ni Mang Rigor ang itak at tumayo. Dumating na sila. Sa itaas ng bakod, may aninong lumitaw. Nakayuko. Mahaba ang buhok. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Hindi na dalawa. Hindi na tatlo. Marami sila. Ang isa ay gumapang sa lupa, mabilis ang galaw. Ang isa naman ay nasa sanga ng puno, nakatingin. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. Biglang may tumalon pababa malapit sa kulungan. Agad kumilos si Mang Rigor at sinugod ito. Nagbangga ng itak at ang mahahabang kuko. Umalingaw-ngaw ang mahinang ungol ng nilalang. Tumalon ito paatras at umakyat sa bakod. Kasabay nito may sumugod sa likod ng isa sa mga lalaki. Napasigaw ito at iwinasiwas ang sibat. Tumama ang dulo sa balikat ng nilalang. May umagos na maitim na dugo, ngunit hindi ito agad bumagsak. Sa halip, umatras at naglaho sa dilim. Sa loob lamang ng ilang sandali, parang sinubok lamang sila. Umiikot ang mga nilalang, ngunit hindi pa tuluyang sumasalakay. Para bang sinusukat ang kanilang lakas. Huminga ng malalim si Mang Rigor. Alam niyang hindi pa ito ang tunay na pag-atake. Tinitingnan lamang sila, pinag-aaralan. Maya-maya, isa-isa nang nawala ang mga anino. Umakyat sa puno, tumalon sa bubong, at tuluyang naglaho sa dilim ng kagubatan. Naiwan ang apat na lalaki sa gitna ng malamig na gabi. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam pa rin ang presensya ng panganib. Hindi pa tapos ito, sabi ni Mang Rigor. Tumango ang isa sa mga lalaki. Babalik sila. Tumingin si Mang Rigor sa kagubatan. Sa malayo, may dalawang matang kumislap sandali bago tuluyang naglaho. Alam niya na nagsisimula pa lamang ang laban. Hindi na siya basta dayo na naghahanap ng sabong. Sa baryong ito, isa na siyang hadlang sa mga nilalang na matagal nang naghahari sa dilim. At sa susunod na gabi, alam niyang mas malakas ang kanilang pagbabalik. Pagkatapos ng unang tunay na pag-ikot ng mga nilalang sa kanilang paligid, wala nang nakatulog sa baryo. Kahit sumikat ang araw kinabukasan, nanatiling mabigat ang pakiramdam ng lahat. Ang mga tao ay kumilos ng mas mabilis at mas tahimik, para bang may hinahabol na oras bago muling dumilim. Si Mang Rigor ay hindi na umalis sa gilid ng kubo. Mula umaga hanggang tanghali, inisa-isa niya ang mga bakas sa lupa. Hindi na niya mabilang kung ilan ang dumating kagabi. May bakas sa bubong, sa puno, at sa paligid ng kulungan. Hindi sila basta umaatake. Pinag-aaralan nila ang lugar. Pinag-aaralan siya. Lumapit muli ang matandang lalaki. May kasamang dalawang babae at isang binatang may dalang sako ng buhangin at kahoy. Tutulungan ka namin, sabi ng matanda. Kung dito sila laging bumabalik, dito rin natin sila sasalubungin. Hindi na tumutol si Mang Rigor. Tinanggap niya ang tulong. Naglatag sila ng mas matitibay na bakod sa paligid ng kubo. Nag-ipon ng kahoy para sa apoy. Ang mga babae naman ay nagdala ng asin at ilang halamang ginagamit nila sa baryo bilang panangga. Habang abala sila, may mga batang nakasilip sa malayo. Hindi na gaanong takot ang tingin ng ilan. Para bang unti-unting nagkakaroon ng lakas ang baryo dahil sa presensya ng mga handang lumaban. Bandang hapon, may dumating na isa pang lalaki mula sa kabilang dulo ng baryo. Payat, ngunit matigas ang tindig. Nawala ang isa naming kambing kagabi, sabi niya. Malapit sa kagubatan. May bakas na humila papasok sa loob. Natahimik ang lahat. Alam nila ang ibig sabihin nito. Hindi pa tapos ang panggugulo. Mas lumalakas pa. Tumango si Mang Rigor. Kapag dumilim, huwag nang lalabas ang kahit sino. Dito kayo kung gusto ninyong tumulong. Pero kapag umatake sila, walang tatakbo.
Tumango ang mga lalaki. Wala nang umatras. Pagsapit ng dapit hapon, mas marami na ang nasa paligid ng kubo. Hindi lahat ay may sandata, ngunit naroon sila. Ang ilan ay nagbabantay sa malayo. Ang iba ay nagdala ng ilawan. Hindi ito katulad ng dati na kanya-kanya ang pagtatago. Sa unang pagkakataon, may nagkakaisang bantay sa baryo. Ngunit habang papalubog ang araw, unti-unting nagiging malamig ang hangin. Hindi karaniwang lamig. Parang may hatid na babala. Bago pa tuluyang dumilim, pinakain ni Mang Rigor ang kanyang mga manok. Tahimik ang mga ito, ngunit halatang balisa. Ramdam din nila ang panganib. Mupo siya sa harap ng apoy. Sa kanyang kaliwa at kanan ay ang mga lalaking handang tumulong. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kahoy na nasusunog ang maririnig. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang mga tunog. Mahinang kaluskos sa damuhan. May gumapang sa bubong ng kalapit na bahay. May aninong mabilis na dumaan sa gilid ng bakod. Ngunit hindi tulad ng nakaraang gabi, hindi sila nagmadaling umatake. Umikot muna sila, para bang naghihintay ng tamang sandali. Maya-maya may narinig na tilaok mula sa malayo. Hindi mula sa kulungan ni Mang Rigor. Mas malayo, sa loob ng baryo. Napatingin ang isa sa mga lalaki. Sa may dulo iyon. Agad tumayo si Mang Rigor. Dalawa kayo, manatili rito. Kailangan may bantay. Ang iba, sumama sa akin. Tumakbo sila patungo sa direksyon ng tilaok. Habang papalapit, narinig nila ang mahinang sigaw. Pagdating nila sa isang maliit na bakuran, nakita nila ang kulungan ng manok na wasak. May mga balahibo sa lupa, may bakas ng dugo. Biglang may aninong tumalon mula sa bubong. Mabilis ang galaw, diretso sa isa sa mga lalaki. Naagapan ito ni Mang Rigor. Iwinasiwas niya ang itak at tumama sa braso ng nilalang. May tumalsik na maitim na dugo. Umatras ang nilalang at sumigaw ng mahinang ungol. Sa likod nito, may dalawa pang lumitaw. Isa ay nasa bakod. Isa ay nasa puno. Hindi na umatras si Mang Rigor. Sumugod siya. Nagbangga ng itak at ang mahahabang kuko. Sa likod niya, sumabay ang dalawang lalaki. Nagwasiwas sila ng sibat at itak. Sa loob ng ilang sandali, nagkaroon ng matinding sagupaan. Hindi madaling tamaan ang mga nilalang. Mabilis sila at sanay sa dilim. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi sila umatras agad. Para bang sinusubok nila kung hanggang saan ang kaya ng mga tao. May isa sa mga lalaki ang natulak sa lupa. Agad sumugod ang isang nilalang, ngunit naiharang ni Mang Rigor ang itak. Tumama ito sa balikat ng nilalang. Umungol ito at umatras. Maya-maya parang may senyas na narinig ang mga nilalang. Isa-isa silang umatras, tumalon sa bakod, umakyat sa puno, at naglaho sa dilim ng kagubatan. Naiwan ang mga tao, hingal at sugatan. May gasgas ang ilan, ngunit walang nawawala. Sa unang pagkakataon, nakalaban sila at hindi nagapi. Ngunit habang nakatayo si Mang Rigor sa gitna ng bakuran, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi iyon ang huling pag-atake. Pakiramdam niya, lalo lamang pinatitibay ng mga nilalang ang kanilang loob. Parang nag-iipon ng lakas. Habang pabalik sila sa kubo, may nakita siyang bakas sa lupa na mas malaki kaysa sa iba. Mas malalim. Parang mas mabigat ang nilalang na iyon. Huminto siya at tinitigan ang bakas. May mas malakas pa, mahina niyang sabi. Hindi na nagtanong ang mga kasama niya. Alam nilang tama siya. Pagbalik nila sa kubo, mas marami ng tao ang nagbabantay. Walang natulog sa gabing iyon. Nagpatuloy ang malamig na hangin hanggang sa sumikat ang araw. At sa pagsikat ng araw na iyon, alam ni Mang Rigor na papalapit na ang mas mabigat na laban. Hindi na simpleng panggugulo, hindi na pagsubok. May paparating na pinuno ng mga nilalang sa dilim. At kapag dumating iyon, hindi na sapat ang simpleng paghahanda.
Kailangan nilang harapin ang pinagmumulan ng takot ng buong baryo. Pagkatapos ng magdamag na pagbabantay, tila walang pagod ang baryo ngunit wala ring tunay na pahinga. Ang liwanag ng umaga ay hindi na nagbibigay ng ganap na ginhawa. Alam ng lahat na ang dilim ay babalik at kasama nito ang mga nilalang na matagal nang nananahan sa paligid. Si Mang Rigor ay nakaupo sa harap ng kubo. Hawak ang tasa ng mainit na kape na ibinigay ng isang matandang babae. Tahimik siyang nagmamasid sa kagubatan. Sa bawat galaw ng dahon, iniisip niyang baka may nagbabantay. Hindi siya nagkamali sa pakiramdam. Ramdam niya na hindi pa tapos ang lahat. Lumapit ang matandang lalaki na una niyang nakausap. May kasama itong dalawa pang matatanda at isang babae na may dalang maliit na baul na kahoy. Dahan-dahan nilang inilapag iyon sa lupa sa harap ni Mang Rigor. Panahon na para malaman mo ang buong kwento, sabi ng matanda. Hindi agad nagsalita si Mang Rigor. Tahimik siyang nakinig. Bago pa dumating ang mga sabonghero sa baryong ito, patuloy ng matanda. Payapa ang lugar. May maliit na gubat, may ilog, at may iilang pamilya na naninirahan dito. Ngunit may isang bahagi ng kagubatan na hindi ginagalaw ng mga ninuno namin. May lumang puno ng balete sa pinakaloob. Sinasabing may naninirahan doon na hindi dapat ginugulo. Ibinuka ng babae ang baul. Sa loob ay may lumang tela, ilang anting-anting, at isang maliit na kampana na yari sa tanso. May isang lalaki noon, sabi ng isa pang matanda. Sabonghero rin. Dayo, katulad mo. Matapang at hindi naniniwala sa mga kwento. Pumasok siya sa gubat at doon nagtayo ng kulungan ng mga manok. Hindi siya sumunod sa babala. Natahimik sandali ang matanda. Mabigat ang kanyang hininga. Isang gabi, may narinig siyang tilaok mula sa gitna ng gubat. Sinundan niya iyon. Kinabukasan, wala na siya. At mula noon, nagsimula ang pagkawala ng mga hayop. Hanggang sa mga tao na rin. Tahimik na nakinig si Mang Rigor. Hindi siya agad nagsalita. Ngunit malinaw sa kanyang isip ang larawan ng nangyari. May pinanggalingan ng lahat ng ito. Hindi basta lumitaw ang mga nilalang. Ang balete sa gitna ng gubat, sabi ng babae. Doon namin huling naramdaman ang kanilang presensya ng malakas. Hindi na kami lumalapit doon. Kapag may nawawala, laging may bakas papunta sa direksyong iyon. Tumingin si Mang Rigor sa kagubatan. Hindi siya nagkatubili. Doon natin pupuntahan, sabi niya. Agad umiling ang isa sa mga matatanda. Hindi ganoon kadali. Marami ang nagtangkang pumunta roon. Wala nang bumalik. Kung hindi natin pupuntahan, sagot ni Mang Rigor, babalik sila gabi-gabi. Hindi titigil ang mga iyon hanggat may kinukuha sila. Tahimik ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay takot. Ang ilan ay nagdadalawang isip, ngunit may iilan na tumango. Bandang tanghali, nagtipon ng ilang lalaki sa gitna ng baryo. Hindi sila marami, ngunit sapat upang bumuo ng isang maliit na grupo. May dalang itak, sibat at ilang ilawan. Ang mga babae naman ay nagbigay ng pagkain at tubig. Bago sila umalis, lumapit ang matandang lalaki kay Mang Rigor at ibinigay ang maliit na kampana mula sa baul. Kung maramdaman mong napapalibutan ka, sabi nito, patunugin mo ito. Ginamit ito ng mga ninuno namin para itaboy ang mga nilalang sa gubat. Hindi namin alam kung gaano pa ito kalakas, pero baka makatulong. Tinanggap ni Mang Rigor ang kampana at isinabit sa kanyang sinturon. Nang magsimula silang maglakad papasok sa kagubatan, ramdam agad ang pagbabago ng hangin. Mas malamig, mas tahimik. Kahit ang mga ibon ay tila wala. Tanging ang tunog ng kanilang mga hakbang ang maririnig. Habang papasok sila, may napansin silang mga bakas lupa. Hindi na bago kay Mang Rigor ang mga bakas na iyon. Ngunit habang papalalim sila, mas dumarami at mas lumalaki ang mga bakas. Malapit na tayo, mahina niyang sabi. Pagdating nila sa gitna ng gubat, tumambad sa kanila ang isang napakalaking balete.
Mas matanda kaysa sa lahat ng puno sa paligid. Makapal ang ugat at tila may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga sanga. Sa paanan ng puno may mga buto, lumang buto ng hayop at may ilang piraso na mukhang sa tao. Natahimik ang grupo. Biglang may umihip na malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon. Sa itaas ng puno may aninong gumalaw. 1, 2, 3. Marami sila. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil kay Mang Rigor. Sa likod ng mga ugat ng balete, may isang anyo na mas malaki kaysa sa iba. Nakaupo, ngunit halatang matangkad kapag tumayo. Mabagal itong gumalaw, dahan-dahang tumingala. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi tulad ng iba, mas malinaw ang anyo nito. Mas matanda, mas malakas. At halatang hindi basta nilalang sa dilim. Isa itong pinuno. Humigpit ang hawak ni Mang Rigor sa itak. Ramdam niyang ito ang pinagmulan ng takot ng baryo. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na sapat ang simpleng pakikipaglaban sa mga gumagala sa gabi. Kailangan niyang harapin ang nilalang na nagbabantay sa gitna ng gubat. Ang tunay na laban ay hindi na magtatagal. Nakatayo si Mang Rigor sa harap ng napakalaking balete. Hawak ang itak at nakatutok ang tingin sa nilalang na nakaupo sa pagitan ng mga ugat. Hindi ito gumagalaw agad, parang hinihintay lamang sila. Sa paligid, unti-unting lumilitaw ang iba pang mga anino sa mga sanga at likod ng puno. Tahimik ang gubat, ngunit ramdam ang bigat ng presensya ng mga nilalang. Ang mga kasamahan ni Mang Rigor ay bahagyang umatras. Hindi sila sanay sa ganitong tanawin. Ngunit hindi sila tumakbo. Alam nilang kapag umatras sila ng tuluyan, wala nang babalikan ang baryo. Dahan-dahang tumayo ang nilalang sa paanan ng balete. Mas matangkad ito kaysa karaniwang tao. Payat, ngunit matibay ang tindig. Mahaba ang buhok at ang mga mata ay tila maputla sa liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Ang mga kamay nito ay may mahahabang kuko na kumikislap sa dilim. Hindi ito agad sumugod. Sa halip, tinitigan nito si Mang Rigor ng matagal. Para bang sinusukat ang kanyang lakas at loob. Dayo, mahina ngunit malinaw na sabi ng nilalang. Hindi malakas ang boses, ngunit umalingaw-ngaw sa paligid. Bakit ka dumating sa lugar na hindi para sa iyo? Hindi nagulat si Mang Rigor na nakapagsalita ito. Sa dami ng kanyang narinig at nakita sa baryo, alam niyang may talino ang mga nilalang na ito. Hindi sila basta hayop lamang. Dahil may kinukuha kayo na hindi inyo. Sagot niya. Mga hayop, mga tao, baryong ito ang pinasok ninyo. Bahagyang gumalaw ang nilalang. Hindi malinaw kung ngiti ba iyon o pagbabanta. Matagal na kami rito. Sagot nito. Bago pa kayo. Bago pa ang mga kubo at kulungan. Ang gubat na ito ay amin. Natahimik sandali si Mang Rigor. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Kahit sino pa ang nauna, hindi tama ang pagkuha ng buhay ng mga taong naninirahan sa baryo. Kung amin man ang gubat, patuloy ng nilalang. Hindi namin sila ginugulo noon. Ngunit nagbago ang lahat ng may dumating na tao na hindi marunong rumespeto. Naalala ni Mang Rigor ang kwento ng mga matatanda. Ang dayong sabongero na nagtayo ng kulungan sa gitna ng gubat. Ang lalaking nawala at hindi na bumalik. Isang tao ang sumira sa hangganan, sabi ng nilalang. Isang tao ang nagdala ng dugo sa aming tahanan. Mula noon, wala nang kapayapaan. Tahimik ang mga kasamahan ni Mang Rigor. Hindi nila inaasahang maririnig ang ganitong kwento. Para bang may dahilan ang lahat ng ito. Ngunit hindi ibig sabihin na dapat magpatuloy ang pagkuha ng buhay. Kung may pagkakamali noon, sabi ni Mang Rigor, hindi ang baryo ang dapat magbayad. Hindi ang mga taong walang alam. Natahimik ang nilalang. Bahagya itong umikot sa paligid ng puno. Sa bawat hakbang nito,
May mga aninong gumagalaw sa mga sanga. Matagal na ang galit, sabi nito. At matagal na ring gutom. Biglang kumaluskos ang mga dahon. Ang mga anino sa paligid ay unti-unting lumapit. Hindi pa sila sumasalakay, ngunit malinaw ang tensyon sa hangin. Humigpit ang hawak ni Mang Rigor sa itak. Ang mga kasama niya ay naghanda rin. Alam nilang anumang sandali ay maaaring sumiklab ang sagupaan. Ngunit hindi agad umatake ang pinuno. Sa halip, tumingin ito ng diretso kay Mang Rigor. Ikaw, sabi nito, iba ka. Hindi ka umatras. Hindi ka tumakbo. Bakit? Hindi agad sumagot si Mang Rigor. Ngunit malinaw sa kanyang isip ang sagot. Dahil may mga taong umaasa, sabi niya. Kung walang lalaban, tuluyan silang mawawala. Tahimik na nagmasid ang nilalang. Parang nag-iisip. Sa paligid, ang mga anino ay hindi pa rin umaatake. Parang hinihintay ang utos. Maya-maya, umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga ugat ng balete. Kung lalaban ka, sabi ng pinuno, handa ka bang hindi na bumalik? Hindi nagatubili si Mang Rigor. Kung iyon ang kapalit ng katahimikan ng baryo, oo. Sa sandaling iyon, may pagbabago sa tingin ng nilalang. Hindi na lamang galit. May halong pag-usisa. Ngunit bago pa man may magsalita muli, may isang aninong biglang sumugod mula sa itaas. Mabilis. Diretso sa isa sa mga kasamahan ni Mang Rigor. Napasigaw ang lalaki at napaatras. Agad kumilos si Mang Rigor. Iwinasiwas niya ang itak at napaatras ang nilalang. Kasabay nito, sumugod ang dalawa pang anino mula sa magkabilang gilid. Nagsimula ang sagupaan. Sa gitna ng balete, nagbanggaan ang tao at nilalang. Mabilis ang galaw ng mga aswang. Umaakyat sa ugat, tumatalon sa sanga, sumusugod mula sa dilim. Ngunit hindi umatras ang grupo ni Mang Rigor. Sumabay sila sa bawat galaw. May isa sa mga lalaki ang natamaan sa braso, ngunit nagpatuloy pa rin. May isa namang nakapagtulak sa nilalang gamit ang sibat. Ang hangin ay napuno ng kaluskos, yabag, at mabibigat na hininga. Sa gitna ng gulo, nanatiling nakatayo ang pinuno. Hindi pa ito sumasali. Tinitingnan lamang ang laban. Napansin iyon ni Mang Rigor. Alam niyang kung sasali ang pinuno, mas lalala ang laban. Huminga siya ng malalim at sumugod patungo sa nilalang sa paanan ng balete. Nagkatinginan sila. Walang salita. Ngunit malinaw ang hamon. Dahan-dahang inangat ng pinuno ang kamay nito. Mahahaba ang kuko, kumikislap sa liwanag na sumisilip sa gubat. At sa sandaling iyon, alam ni Mang Rigor na magsisimula na ang pinakamatinding laban na haharapin niya. Hindi na ito simpleng pakikipagsagupaan sa mga gumagala sa gabi. Ito na ang laban sa mismong pinagmulan ng takot ng baryo. Sa paanan ng napakalaking balete, nagkatitigan si Mang Rigor at ang pinuno ng mga nilalang. Sa paligid nila ay patuloy ang sagupaan ng kanyang mga kasama at ng mga aninong umaakyat baba sa mga ugat at sanga. Ngunit sa gitna ng lahat, tila huminto ang mundo para sa dalawa. Dahan-dahang umabante ang pinuno. Mahaba ang mga hakbang nito, tahimik ngunit mabigat. Ang mga mata ay hindi kumukurap, nakatuon lamang kay Mang Rigor. Sa bawat hakbang nito, may mga ugat na tila gumagalaw sa lupa, para bang sumasabay sa kanyang galaw. Hindi umatras si Mang Rigor. Inayos niya ang hawak sa itak at inilapit ang paa sa lupa upang maging matatag ang tindig. Alam niyang kapag nagpakita siya ng takot, tapos na ang laban. Biglang kumilos ang pinuno. Mabilis ang unang galaw. Halos hindi makita sa bilis. Umabot ang mahahabang kuko nito sa hangin, ngunit naiharang ni Mang Rigor ang itak. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal at matigas na kuko. Napatras siya ng isang hakbang, ngunit hindi nawalan ng balanse. Sumunod agad ang pangalawang galaw. Paikot na umatake ang nilalang, sinubukang tamaan ang tagiliran.
Yumuko si Mang Rigor at sumagot ng isang malakas na wasiwas. Tumama iyon sa braso ng pinuno. May tumalsik na maitim na dugo. Hindi umatras ang nilalang. Sa halip, mas lalo itong naging mabilis. Umikot ito sa paligid ng puno at muling sumugod. Minsan ay nasa harap, minsan ay nasa likod. Parang hinahati ang hangin sa bawat galaw. Samantala, sa paligid, patuloy ang pakikipaglaban ng mga kasamahan ni Mang Rigor. May ilang sugatan, ngunit wala pa ring umaatras. Ang iba ay sumisigaw upang palakasin ang loob ng bawat isa. Ang iba naman ay tahimik na lumalaban. Ngunit unti-unting nararamdaman ni Mang Rigor ang bigat ng laban. Hindi tulad ng ibang nilalang na nakaharap niya. Ang pinuno ay hindi basta-basta. Malakas, mabilis, at tila sanay sa ganitong pakikipaglaban. Isang malakas na hampas ang dumapo sa kanyang balikat. Napaatras siya at napaluhod sandali. Ramdam niya ang kirot, ngunit agad siyang tumayo. Hindi siya maaaring magpakita ng panghihina. Humugot siya ng lakas at sumugod muli. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinintay ang galaw ng kalaban. Siya ang unang umatake. Sunod-sunod na wasiwas ng itak ang ibinigay niya. Ang ilan ay naiharang, ang ilan ay tumama. Sa bawat tama, may tumatalsik na dugo. Ngunit kahit nasusugatan, hindi humihina ang pinuno. Sa halip, tila lalo itong nagiging determinado. Maya-maya, tumalon ang nilalang paakyat sa isang malaking ugat at mula roon ay sumugod pababa. Halos hindi na agapan ni Mang Rigor. Tumama ang isang kuko sa kanyang braso. Napaatras siya. Dumugo ang sugat. Huminga siya ng malalim. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang unti-unting napapalibutan ng kanyang mga kasama. Hindi sila matatalo agad, ngunit napapagod na rin. Doon niya naalala ang maliit na kampana na ibinigay ng matanda. Hinugot niya iyon sa kanyang sinturon at mahigpit na hinawakan. Habang umiiwas sa isang panibagong atake, itinunog niya ang kampana. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit malinaw. Umalingaw-ngaw sa paligid ng balete. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa hangin. Ang ilang anino sa mga sanga ay napatras. May ilan na napahinto sa galaw. Napatingin ang pinuno sa kampana. Sa unang pagkakataon, tila may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sinamantala ni Mang Rigor ang sandaling iyon. Sumugod siya at inatake ang balikat ng nilalang. Tumama ang itak. Umungol ang pinuno at napaatras. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Muling sumugod ang nilalang, mas mabangis kaysa dati. Nagbanggaan sila sa gitna ng mga ugat. Ang bawat galaw ay mabigat. Ang bawat hampas ay may kasamang pagod at galit. Sa paligid, naramdaman ng mga kasamahan ni Mang Rigor ang pagbabago. Ang ilan sa mga nilalang ay umatras ng kaunti, para bang nag-aatubili. Ngunit hindi pa sila umaalis, hindi pa tapos. Sa gitna ng matinding sagupaan, nagkatitigan muli si Mang Rigor at ang pinuno. Pareho silang sugatan. Pareho ring pagod. Ngunit wala ni isa ang handang umatras. Huminga ng malalim si Mang Rigor at muling hinigpitan ng hawak sa itak. Alam niyang hindi ito matatapos sa simpleng sagupaan lamang. May kailangang magpasya, may kailangang magwakas. At sa ilalim ng matandang balete, sa gitna ng gubat na matagal nang pinaghaharian ng dilim, patuloy ang laban na magtatakda kung sino ang mananatili at kung sino ang tuluyang mawawala. Sa ilalim ng balete, kapwa sugatan si Mang Rigor at ang pinuno ng mga nilalang. Mabigat ang kanilang hininga. Ang lupa sa paligid ay may bakas ng dugo, yapak at mga nabaling ugat. Ang mga kasamahan ni Mang Rigor ay patuloy na lumalaban sa mga anino, ngunit kapansin-pansin ang unti-unting pag-atras ng ilan sa mga nilalang tuwing tumutunog ang kampana. Hinawakan ni Mang Rigor ang kampana sa isang kamay at ang itak sa kabila. Ramdam niya ang kirot sa braso at balikat, ngunit hindi niya pinansin. Nakatuon ang tingin niya sa pinuno. Hindi na agad sumugod ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan itong umikot sa paligid niya. Tinitingnan siya, sinusukat.
Ang mga mata nito ay hindi na puro galit. May halong pag-iingat at tila may iniisip. Hindi ka umatras, sabi ng pinuno sa mahinang boses. Kahit sugatan ka. Hindi sumagot si Mang Rigor, ngunit hindi rin siya umatras. Sa paligid, ang ilan sa mga kasamahan niya ay nagtipon sa likuran niya. Pagod na sila, ngunit buhay pa. Ang ilan ay may sugat, ngunit patuloy na nakatayo. Hindi na sila nagkakawatak-watak. Nagkakaisa sila sa gitna ng gubat. Hindi na kailangang magpatuloy ito, sabi ni Mang Rigor. Pareho tayong nawalan, pareho tayong sugatan. Kung may hangganan man, dito na iyon. Tahimik ang gubat. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na ganoon kabigat tulad ng kanina. Ang ilang anino sa mga sanga ay nanatiling nakamasid, ngunit hindi na sumasalakay. Dahan-dahang umangat ang ulo ng pinuno at tumingin sa paligid. Sa kanyang mga mata, tila may bakas ng pagod na matagal nang dala. Matagal na rin silang nakikipaglaban. Matagal na rin silang nagtatanggol sa lugar na kanilang kinagisnan. Ang gubat ay amin, sabi nito. Ngunit ang baryo ay sa inyo. Noong una, may hangganan. Ngunit nang may pumasok na hindi marunong rumespeto, nagbago ang lahat. Tahimik na nakinig si Mang Rigor. Alam niyang may katotohanan sa sinabi ng nilalang. Ngunit hindi na maaaring ipagpatuloy ang pagkuha ng buhay ng mga inosente. Kung may hangganan na dapat igalang, sagot niya. Gawin natin muli. Walang lalapit sa gitna ng gubat. Walang papasok sa balete. Ngunit hindi rin kayo kukuha ng buhay sa baryo. Natahimik ang pinuno. Tumingin ito sa kampana sa kamay ni Mang Rigor, saka sa mga kasamahan niyang nakatayo sa likod. Tiningnan din nito ang mga sugatang nilalang sa paligid. Matagal ang katahimikan. Sa wakas, humakbang ang pinuno palapit. Hindi ito sumugod. Hindi ito umatake. Huminto ito sa ilang hakbang ang layo. Kung lalabag ang inyong mga tao, sabi nito, babalik ang dilim. Kung lalabag ang inyong mga nilalang, sagot ni Mang Rigor, babalik din ang laban. Nagkatitigan sila ng matagal. Walang gumalaw, walang umimik. Ang hangin ay tila huminto. Maya-maya, dahan-dahang umatras ang pinuno. Hindi ito tumalikod agad. Tinitigan muna si Mang Rigor, saka ang mga tao sa likod niya. Pagkatapos, umakyat ito sa ugat ng balete at tumalon sa dilim ng mga sanga. Isa-isa ring umatras ang mga anino. Umakyat sa puno, gumapang sa likod ng mga ugat, at unti-unting naglaho sa dilim ng gubat. Naiwan ang grupo ni Mang Rigor sa paanan ng balete. Tahimik, pagod, ngunit buhay. May ilang sandali na walang nagsalita. Parang hindi pa sila makapaniwala na natapos ang laban nang hindi tuluyang nagwakas sa pagkamatay ng isa. Lumapit ang isa sa mga kasamahan ni Mang Rigor. Tapos na ba? Huminga ng malalim si Mang Rigor. Tiningnan niya ang balete, ang mga ugat at ang madilim na sanga. Hindi pa tapos, sabi niya. Pero may simula na. Dahan-dahan silang bumalik sa baryo habang sumisikat ang araw. Ang liwanag ng umaga ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa bawat hakbang nila palayo sa gubat, ramdam ni Mang Rigor na hindi pa ganap natapos ang lahat. May kasunduan, ngunit kailangan itong bantayan. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. May takot pa rin sa mga mata ng ilan, ngunit may pag-asa na rin. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, walang nawala sa magdamag. Ngunit alam ni Mang Rigor na ang tunay na pagsubok ay ang pagpapanatili ng hangganan. Isang maling hakbang lamang at maaaring bumalik ang dilim. Habang nakaupo siya sa harap ng kubo, hawak ang kampana, tiningnan niya ang kagubatan sa malayo. Tahimik ito, parang walang nangyari. Ngunit sa likod ng katahimikan, alam niyang may mga matang nakamasid pa rin. At sa susunod na gabi, malalaman kung ang kasunduang nabuo sa gitna ng dugo ay magtatagal
o kung isa lamang itong pansamantalang tigil sa laban na matagal nang nag-ugat sa lupa ng Sitio Balete. Lumipas ang mga araw na walang sigaw sa gabi, walang nawawalang hayop, walang bakas ng mga aninong gumagala sa bubong o sa gilid ng bakod. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga ng maluwag ang baryo. Ngunit hindi naging kampante si Mang Rigor. Tuwing dapit hapon, nakaupo siya sa harap ng kubo, nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Sa bawat paghihip ng hangin, nakikinig siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang katahimikan ay kailangang bantayan. Unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga bata ay naglaro muli sa bakuran. Ang mga magsasaka ay nagtungo sa bukid ng may mas magaan na loob. Ang mga babae ay naglalaba sa poso at nagkukwentuhan na hindi napabulong. Ngunit kahit masigla ang paligid, hindi pa rin nawawala ang pag-iingat. May mga bantay pa rin sa gabi. May mga ilawan sa gilid ng daan. Isang umaga, lumapit ang matandang lalaki kay Mang Rigor. May dala itong maliit na supot ng bigas at tuyong isda. "Malaki ang utang na loob namin sa iyo," sabi nito. "Kung hindi ka dumating, baka wala na ang baryo." Umiling si Mang Rigor. "Hindi ako ang dahilan. Nagkaisa lang kayo. Kung walang tumayo, walang magtatagal na katahimikan." Tahimik na tumango ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa kagubatan. "Mananatili ka ba?" Hindi agad sumagot si Mang Rigor. Tiningnan niya ang mga manok sa kulungan. Malalakas pa rin ang mga ito. Handa sa laban. Ngunit hindi na iyon ang tanging iniisip niya. "Tayo ako," sabi niya. "Hindi ako dapat manatili habang buhay. Pero hindi pa ako aalis." Mula noon, naging bantay siya ng baryo. Tuwing gabi, nag-iikot siya sa gilid ng kagubatan. Hindi na siya pumapasok sa gitna at wala ring sino man sa baryo ang lumalapit doon. Iginagalang nila ang hangganan na nabuo sa ilalim ng balete. Minsan, sa gitna ng gabi, nararamdaman niya ang presensya sa loob ng gubat. Hindi naglalapit, hindi sumasalakay. Nandoon lang, nagmamasid. At sa bawat pagkakataon, hinahawakan niya ang maliit na kampana sa kanyang sinturon. Hindi niya ito tinutunog, hindi na kailangan. Paalala lamang na may kasunduang dapat igalang. Lumipas ang mga linggo. Walang nasira, walang nawala. Unti-unting naniwala ang baryo na maaaring ang magtagal ang katahimikan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at maliwanag ang buwan, naglakad si Mang Rigor hanggang sa gilid ng kagubatan. Huminto siya roon, sa lugar kung saan nagsisimula ang makapal na puno. Hindi siya pumasok, tumayo lamang siya. Sa pagitan ng mga sanga, may kumislap na mga mata. Hindi isa, hindi dalawa. Marami. Ngunit walang lumapit, walang umatake. Tumango si Mang Rigor, hindi bilang hamon, kundi bilang pagkilala. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa baryo. Pagsapit ng umaga, nagpasya siya. Inayos niya ang kanyang mga gamit. Inilagay sa motorsiklo ang mga kulungan ng manok. Nilapitan siya ng mga tao, nagtataka. "Aalis ka na?" tanong ng isang lalaki. "Oo," sagot niya. "May iba pang lugar na kailangang puntahan. Pero hindi ibig sabihin na wala na ang bantay. Nasa inyo na ang hangganan. Kayo ang magbabantay ngayon." Tahimik ang baryo. May lungkot sa mga mata ng ilan, ngunit may pag-unawa rin. Alam nilang hindi siya maaaring manatili habang buhay. Lumapit ang matandang lalaki at iniabot sa kanya ang kampana. "Dalhin mo ito. Paalala na may lugar na nagtiwala sa iyo." Tinanggap iyon ni Mang Rigor. "Babalik ako kung kinakailangan." Tumango ang matanda. Sumakay si Mang Rigor sa motorsiklo. Bago siya umalis, tiningnan niya ang baryo, ang mga tao, at ang kagubatan sa malayo. Tahimik ang lahat. Ngunit alam niyang hindi iyon katahimikang walang bantay. Isa iyong katahimikang pinangalagaan. Umandar ang motorsiklo.
at unti-unti siyang nawala sa daan palabas ng baryo. Sa gilid ng kagubatan, sa ilalim ng matandang balete, may mga matang nakatingin. Hindi galit, hindi gutom. Nagmamasid lamang, parang may bantay sa magkabilang panig ng hangganan. At sa paglipas ng panahon, nanatiling payapa ang Sitio Balete. May mga gabi na malamig ang hangin. May mga gabing tila may bulong sa gubat, ngunit walang nawawala, walang kinukuha. Dahil minsan, ang tunay na tapang ay hindi lamang ang paglaban, kundi ang paglikha ng hangganang igagalang ng magkabilang panig. At sa baryong minsang binalot ng takot, may isang dayo sa bungero na dumaan, lumaban, at nag-iwan ng katahimikan na may bantay. Wakas.